Good morning po sa inyong lahat mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan lang natin saglit ito. Pagdating po ng July 1 onwards, and again, hanggang July 28 po yun. Kasi doon pa lang daw i-convene ni Chis Escudero at 29 niya kasi pagkatapos pa ng SONA ni PBBM. So doon niya i-convene ulit yung Senado. Para doon sa 12, yung mga bagong pasok, okay, yung re-elected. Alam niyo yung re-elected senators Bongo Bato de la Rosa, Amy Marcos, yung mga re-elected po, hindi po nila kailangang manumpa kung sila po ay magte-take ng oath today. Okay? Hindi po nila kinakailangan na mag-take ng oath. So, kasi continuing yan eh. Ang korte is continuous. So, ibig sabihin yung mga bagong papasok, Marcoleta, sino pa ba? Marcoleta, si Erwin Tulfo, tsaka si si Villar. Yan, tatlo lang, di ba? Yung bagong pasok. Hindi, Soto, tsaka itong si Ping Lacson. So, ito po lamang, Soto, Lacson, Villar, si Erwin Tulfo, tapos sino pa yung isa? Basta, lahat po ng bago, sila lamang po, mga 5 lang yata o 4, ang kailangan lamang mag-take ng oath. Okay? So yung iba hindi na dahil continuing po ang impeachment court. O si Marcoleta yung panghuli. So 5 po ang kailangang mag-take ng oath yan. Okay? Ganun yan dapat. Ang tanong ko ngayon po dito, kasi coming July 30, last day na po ng 19th Congress. Another issue ko is nire-require pala nila ng Senado ang ayun si Bam Aquino and Pangilinan pa pala. Si Lapid hindi kasali yon, incumbent yan eh. Re-electionist yan eh. Tapos incumbent ngayon si Lapid eh. Si Bam Aquino bali 7. Okay, thank you. So Bam Aquino at saka si Kiko. So ngayon, etong 7 lang yung magte-take ng oath dapat. Pero ang issue po natin dito ay ito. Pagdating ng June 30, last day po ng impeachment court nung hearing. And then coming July 1, wala pong quorum kasi required po ng Senado ng impeachment court ang simple majority. Ibig sabihin 50% plus 1 member. So 13 senators po ang kinakailangan nila na mabuo diyan. Sa araw-araw, di ba sinasabi sa batas, this is a day-to-day trial. So kung ito'y day-to-day trial except during Sundays and holidays, ang tanong, sino po? Yan, paano to? So ibig sabihin, walang quorum and therefore, wala rin pong paglilitis na magaganap. Di nalabag na naman ang sinasabi ng saligang batas na day-to-day dapat ito. Except Sundays and Saturdays, Sundays, and holidays. So, paano to ngayon? Anong gagawin natin ngayon dito? Diba? So, ano po yung nagiging problema rito? Ang problema dito, because of the quorum na nire-require nila for everyday trial, kapag hanggat hindi pa nagre-reconvene ang impeachment court sa 28th Congress, at ang pag-reconvene nito ay posible pang harangin pa nila, abalahin. So wala pong magaganap na trial. 'Di ba? So may depekto ngayon. Para sa akin, it is something like a constitutional crisis. Oh. 'Di ba? So paano po yung solusyon dito? Palagay ko ang solusyon dito, total korte naman ito eh. 'Di ba? Pag nagbukas kayo ng trial, initial trial ninyo, halimbawa bukas, magkaroon kayo ng 11, then doon ninyo i-require ang quorum. Meron bang sapat na quorum o 13 na senators doon magsimula tayo? And since the courtroom is a continuing, di ba, continuing yan eh, tuloy-tuloy yan, hindi po ito dapat naaapektuhan ng day-to-day activities sa kinakailangan mayroong quorum palagi. Oh. Ang tanong, sino ang maglilitis? Dapat po yung naiwan na mga senador na pagkatapos ng June 30, July 1, senador pa rin sila
automatically under ng 20th Congress. At hindi kasi kinakailangan na hindi kinakailangan na automatic, hindi kinakailangan na i-require sila na kailangan mag-official tayo ng pagbubukas. Again, wala pong required session ang impeachment court. 'Di ba? So tanggalin lang nila yung requirement nila na magkaroon, na kailanganin palagi yung tag dito, yung majority nila, yung quorum nila. Yun lang ang kailangan tanggalin diyan para everyday po kahit na July 1 hanggang July 28 makapag sila, yung 12 makakapag-trial. Pagpasok po nitong nitong 7 bagong senadores, then actually hindi lang 12. Sabi ko nga sa inyo, yung mga incumbent po, lahat sila diyan. Pwede ho sila dapat na magpatuloy. Hindi kailangang hintayin. 'Di ba? So wag na nilang gadaanin na maging napaka-technical 'yan. Totally, merong namang magiging sapat na bilang Kung tutuusin yung mga re-electionist, wag nang i-require ng pag-take uli ng oath. Tapos tuloy-tuloy sila na makasama ng 12 na mag-trial diyan. So kung 7 lang yung bagong pasok, yun lang yung mag-take ng oath. And then the rest yung 15, mag-trial sila araw-araw. Dapat po ganun. Tama ho kayo, Jemmy. Continuing yan. Ang problema natin dito nga kasi, nire-require nila yung araw-araw na quorum. Ano po bang halaga ng quorum? Ang halaga po ng quorum ay kasing halaga po ng tandang. Alam niyo yung tandang, yung seal nila. Di ba? So kung nakikita niyo sa picture, wala pong nakatayong tandang. Nakatago yung tandang. Ibig sabihin, kung sakaling may mga umupong tao dyan, ano man ang mapagbotohan nila, mapagkayarian, kahit na yung salary ay maging 500% yung 500 pesos yung dagdag, wala pong bisa yun kahit na nagkasundo sila. Walang bearing yun. Ganun po kaimportansya rin ang quorum. Because in the absence of a quorum, wala kayong pwedeng mapagkasunduan na mayroong legal effect. 'Di ba? Pero yung quorum na yan, it's just bahagi ito kasi ng legislative process, legislative works nila Hindi po ito pang korte 'Di ba? Sabi ni J.R. Ramos, Supreme Court pa din talaga ang bagsak. Hindi. Hindi Supreme Court. Kailangan lang nila diyan talaga pagkasunduan nila na hindi na nila i-require ang quorum. Okay, yun lang yun para hindi tayo magkaroon ng constitutional issue pagdating po diyan sa impeachment trial. And sa ngayon po, hindi pa po nila nakikita yung problema na yan. Wala pa sa kanila ang narinig ko na nagdi-discuss niyan. So mukhang magugulat sila when they reach the end part of the bridge. Di ba? Nako, yung sinasabi na we will cross when we get there. Dapat po nakikita na nila ngayon yan. Na baka pagdating nila sa dulo, di ba? Wala pa pala yung tulay doon. Paano nilang tatawirin? So anong remedyo? Tanggalin nila yung requirements na kailanganin pa ang simple majority para sa quorum. Yun lang, wala na pong iba. Okay?